ninong at ninang. Si David Nacion. Yes, God. Amen. Richard Martin. Wala si Richard. Okay. Pag ano, talibibigay ko naman si Mito, pagpirmahan niyo po sa kanya. Actually, lahat po ay pipirma dito, no? Lahat ng mga nakasultang pangalan dito pipirma. So ito po ay kontrata. Hanggang nabubuhay yung bata ay hindi mawawala itong kontratang ito, kaya pwede na kayong umuro ngayon. Kasi ito po ay registered po ito. Okay. Ang ating ministeryo po ay registered First Bearer of Jesus Christ Global Ministry. Si Alan Andal. Wala din. Jerry Lontok. Wala din. Mark Selvadera. Roselio Porteos. Arnel Dumalogdog. Roslyn Nasyongayo. Dito ba? Jennifer Tangian. Jem De Leon. Ay, umalis na? Sayang, no? Jonalyn Cornelio. Wala din. Catherine Bertilio. Si Maria Immaculada Siega. Yan po, yung mga natawag at yung iba. Sino po ang dapat kasama dito na hindi nasulat? Sino po yung ninong at ninang na hindi nasulat ang pangalan dito? Okay. Ngayon po, mga kapatid, ating pong gaganapin ang ministeryo ito alang-alang sa kabutihan ng Panginoon at para sa batang ito. Ang ating verse sa Biblia, ang sabi po dito sa 1 Samuel. Chapter 1, verse 27 to 28. Ito po ang nasusulat. For this child, the Lord has granted me my petition which I asked of him. Therefore, I also have lent him to the Lord. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they worship the Lord there. Amen. Sa New Testament po, meron din pong nakalagay dito sa Luke chapter 2. From verse 22 hanggang 24. Now when the days of purification according to the law of Moses were completed, they brought him, Jesus, to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. So ito po, sa kasalukuyan na ating gaganapin, tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus today, we thank you that you have given this opportunity, O God, to minister upang maganap ang iyong kalooban sa batang ito, Panginoon. Maging sa mga magulang at sa mga ninong at ninang. And we believe, Father God, today, you have chosen, Father God, upang ang mga taong ito o ang mga kaluluwang ito, Panginoon, ay magkaroon ng pangunawa sa aming gaganapin na ministeryo ito, Panginoon.
And we bless your name, Father God. We exalt your name for being with us always, Father God. We claim that you are in the midst. That's why, oh God, the Holy Spirit is going to bless what we are going to minister, Father God, in the name of Jesus. And we claim, Father God, maunawaan po ang bawat isa kung ano po ang iyong ipapagawa sa amin. We thank you, Lord, and we rebuke every hindrances in Jesus' name, every doubts in the name of Jesus, we rebuke it in Jesus' name. Lahat ng mga gawa na hindi kalugod-lugod ay aming sinasaway sa pangalan ng Kristo. And we claim, Father God, ang kaayusan ay maganap sa pangalan ng Kristo. Amen. 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 Palakpakan natin, Panginoon. Glory. Hallelujah. So, praise God. Ilan lang po yung present dito na ninong. Dalawa lang yung ninong. Dalawa. Isa lang yung ninang. Kumuha pa yung isa. Praise God. Dapat kumuha na kayo isang congregation. Hindi po kasi yung iba hindi nakalabas ng bigla nila. Hindi pinalabas ng guardia dahil nga po Sa COVID-19. Amen. So, mga kapatid, ito po yung ating nakagisnan nung tayo po ay mamulat sa buhay natin. No? Na tinatawag po dito ay binyag. Ayan. Subalit kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, ang tinatalakay na binyag ay yung marunong magsisi. Ang binibinyagan ay yung marunong magsisi. Ibig sabihin, may isip na. So yung bata, marunong ba magsisi, nakagawa na ba ng kasalanan niya? So, ang ibig sabihin, ang gagawin po natin, hindi binyag. Dahil ang binyag po ay inilulubog sa tubig. Nakayaw? Ang binabautismo ay nilulubog sa tubig. Ang gagawin natin dito ay child dedication o i-offer natin siya sa Diyos. Bakit kailangan natin i-offer ang bata sa Diyos? Lahat ng bata, sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng bata na lumalabas sa sinapupunan ay dapat idulog sa Diyos. Bakit? Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan sa John 10:10, ang diablo ay dumating upang mangwasak, magnakaw at manira at pumatay. Ito ang plano ng diablo. Sa lahat ng buhay dito sa mundong ito, gustong wasakin ng diablo. Ngayon, bakit natin i-dedicate ito o i-offer natin sa Diyos upang yung plano ng diablo ay hindi magtagumpay? Upang yung plano ng Diyos sa bawat buhay na ino-offer natin sa Diyos ay nandun yung protection at maganap yung plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos para sa buhay ng tao ay maging masagana, mapayapa, at maging maayos. Yun po ang plano ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Jeremiah 29:11, sabi niya, my plan I have for you is to prosper you, to give you hope and a good future. Yan po ang plano ng Diyos. Kaya po, magaganap lamang ito kung ito po ay isosurrender natin sa Diyos ang buhay natin. Dahil ang Diyos po, binigyan po tayo ng free will na mamili. Kaya nga minsan may katanungan, bakit kung may Diyos, kung ang totoong Diyos ay mapagmahal, bakit ang daming nagaganap, bakit may magnanakaw, may pumapatay, may nangre-rape, may corruption, bakit? Dahil, ang sabi po ng Biblia, may kanya-kanya tayong desisyon. Hindi po hawak ng Panginoon ang desisyon natin. Binigyan po tayo ng karapatan na magdesisyon ano ba ang pipiliin natin. Lalapit pa tayo sa Diyos o ganapin natin yung gusto natin. Kasi yung gusto lang natin, ang susundin natin, yung gusto ng katawan natin. Ano yun? Yung mapasaya tayo. Kahit hindi nakalooban ng Diyos yung ginagawa natin. Napanyo mo natin?
Ngayon, kaya po gusto ng Panginoon na tayo ay mag-offer sa Diyos. I-offer natin ang ating sarili upang naman makialam ang Diyos sa ating buhay. Hindi basta-basta makikialam ang Diyos sa ating buhay kung hindi natin i-offer ang ating sarili. Kaya nga sabi ng Romans 12:1, sabi niya, offer your body as a living sacrifice. Ito po, mga kapatid, doon lamang magkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos upang sawayin ang diablo. Amen. Kaya sabi po ng James chapter 4 verse 7, submit yourself to God, then resist the devil. But if you are not going to submit yourself to God, you cannot resist the devil. You cannot resist the needs of your flesh, the pleasure that needed by your body. You cannot resist them unless your body is offered to God. Amen. Amen? Amen. Kailangan ito isuko natin sa Diyos para ma-resist natin yung gusto ng diablo na wasakin tayo. Walang iniisip ng diablo kung wasakin tayo eh. Kaya nga sabi ito sa verse 2, do not be conformed to the pattern of this world. Sa ibig sabihin, ano ba ang pattern ng mundo? Puro kasamaan. Pag-iisip pa lang ay iba na. Makakita lang ng pera ay talagang gusto na lahat sa kanya. Kita niyo, nagbigay lang na ayuda sa atin, sa ating gobyerno sa Pilipinas, kung ano-ano na nangyayari, ang daming mga reklamo. Oo. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang Diyos eh. Hindi nila alam ang Diyos eh. Hindi nila alam kung ano ang nais ng Diyos eh. Kaya yung isang mayor sa Iriga, sabi mo, kahit kamag-anak lahat, binigyan lahat ng ayuda na hindi naman karap. Samantala yung mga OFW na na-lockdown dito, hindi sumusweldo. Wala na wala. Tapos hindi kung kasano hindi hindi nila ina-acknowledge na tayo ay karapat-dapat tumanggap ng ayuda. Kasi OFW. Si OFW daw. Paano naman wala tayong sweldo dito, nag-lockdown tayo? Bakit nagaganap ito? Kasi sa corruption. Bakit nagkaroon ng corruption? Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya bilang tayo, mga nakakaalam sa salita ng Diyos, naiiwasan po natin kung ipinapasakop natin yung ating sarili sa Diyos. Dahil hindi natin magagampanan yung sinasabi ng Panginoon, be transformed by the renewing of your mind. Hindi natin magagampanan unless we surrender ourselves to God. Kaya itong gagawin natin ngayon na isusurrender natin o i-offer natin ang bata sa Diyos, doon lamang makikialam ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Binibigyan natin siya ng authority. Nakanya? Binibigyan natin ng authority ang Diyos para makialam sa buhay natin. Bakit? Kasi may authority tayo na mag-desisyon eh. Hindi hawak ng Diyos yung desisyon natin. Amen? Nakanya? Pag ang bata, mga kapatid, tandaan niyo po, pag ang bata na ito ay ginagabayan ng Diyos, makikita niyo po ang buhay niyang paglaki. Ibang klase ang buhay ng bata na ginagabayan ng Diyos. Amen. Ito po ay hindi kayang supilin ng diablo o hindi kayang agawin ng diablo kapag ang bata ay ginagabayan ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon, sa paggabay ng Diyos, magaganap lamang ito sa pamamagitan ng kanyang itinalaga. Sino yung mga itinalaga niya? Una-una, magulang. Amen. Kaya ang mga magulang, tandaan niyo po, meron kayong responsibilidad sa bata. Amen. Tandaan po ang mga magulang, kahit po yung mga mga magulang na hindi pa nag-dedicate ng kanilang anak. Tandaan niyo po ito. Ang mga magulang may responsibilidad sa mga anak. Kayo po ang gagamitin ng Diyos para maging maayos ang buhay ng bata. Huwag niyo basta hayaan kung ano na lang yung gusto ay ibibigay ninyo. No! Kailangan ituro nyo yung maayos. Dahil habang bata pa yan, tatanggapin niya lahat yung katuruan na ibibigay ninyo. Amen? Amen. Tatanggapin ng bata yan kung ano mula
Pagkabata hanggang sa yung nagkakaroon na siya ng tamang kaisipan, tatanggapin niya lahat ang iyong ipapangaral. At sabi nga ng banal na kasulatan, habang bata yan, tinatanggap niya lahat yun at malalayo yun. Hindi matatanggal sa kanyang isipan at puso yung mga tinanggap niya at malalayo doon sa mga bagay na hindi makadus. Amen. Marami mang tukso sa paligid kapag ito'y napuno sa kanyang puso at isipan sa salita ng Diyos. Makikita niyo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi pagka salita ng Diyos ang inilagay niyo sa puso ng bata, sabi po ng banal na kasulatan sa Hebrew 4:12, the Word of God is alive and powerful. Makapangyarihan yung salita ng Diyos, hindi po mawawala yan. Amen. Subalit, magaganap lamang yan sa pamamagitan ng mga magulang. Amen. Kaya ang mga magulang, kailangan may alam sa salita ng Diyos. Dahil kapag kayo ay nakikita ng bata, gagayahin niya kung ano yung kinamumuhay ninyo. Pag lagi kayo nag-aaway, nako, naalala ko po yung isang kwento. Yung isang bata ay nandun sa isang tabi ng tindahan, umiiyak. Sabi po nung ale, amang, alam niyo po tawag ng amang yung bata, di ba? Amang ang tawag doon. Amang, bakit ka umiiyak? Saan ba ang magulang mo? Ano ba ang pangalan ng magulang mo? Sabi ng bata, Satanas po. Ito'y kwento lang naman, pero para makuha na natin yung ibig sabihin, ano ba nangyayari sa bata. Bakit gano'n ang pangalan ng tatay mo? Kasi yun po ang lagi tinatawag ng nanay ko eh. Tandaan niyo po mga asawang babae, huwag niyo naman tatawagin ng Satanas yung asawa niyo sa harap ng bata. Kasi pag kami nagtanong, ano pangalan ng tatay mo? Sabi na nanay, Satanas ng tatay ko eh. Bakit? Ano ba ang pangalan ng nanay mo? Sabi nung nagtatanong. Ano to? Santita. Santita? Bakit? Kasi yun ang tawag ng tatay ko eh. Kasi pagka nag-aaway sila, yun ang tawagan nila eh. Grabe naman kayo. Bakit lagi ba nag-aaway magulang mo? Opo, kaya nga nandito ako kasi pinapalayas ako. Eh ikaw, ano pangalan mo? Demonyito. Kasi sabi ng tatay ko, lumayas daw ako. Ikaw, demonyito ka, lumayas ka dito. Kaya lumayas ako. Pabira naman magulang mo. Bakit? Saan pa kayo nakatira? Sa impyerno po. Bakit? Kasi yun po ang naririnig ko sa magulang ko kung saan kami nakatira. Sabi ng nanay ko, ay sabi ng tatay ko, makalayas ka dito sa impyernong bahay na ito. Nakita nyo? Yung naitanim sa isip ng bata, kung ano ang naririnig niya, yun talaga ang pinapaniwalaan niya. May pataras na sa TV, di ba? Sabi niya. Sa mata ng bata. No, ano yan? Sa mata ng bata. Sa mata ng bata, ang isang maliligitan ang hindi ginagawa ng nakakatanda. Oo. Ano man ang nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, akala niya ay tama. Kaya ingat po tayo, lalo na sa loob ng tahanan. Amen? Alala niyo po si MacArthur. Sino nakakilala kay MacArthur? Ah, Douglas MacArthur. Douglas MacArthur. Kilala niyo ba yun si Douglas MacArthur? 5-star general. 6-star. Si Douglas MacArthur ay the first 5-star general sa buong mundo. Siya ang unang 5-star general. At siya po yung naging general ng Amerikano na siyang humawak sa Pilipinas. Nung nilusog po ng Japan ang Pilipinas at halos hindi nila makakayanan dahil kulang ang mga gamit o panggera, tumakas po si MacArthur sa bandang Mindanao. Pero meron siyang sinabi, sabi niya, "People of the Philippines, I shall return." Diba? Alam niyo na yung salita niyo, I shall return. Sabi mo, huwag ka matutulog.
Sige, tapikin mo katabi mo, huwag ka matutulog. Ngayon, si MacArthur, ang sabi niya, I thank my mother because she taught me how to pray. Kita niyo? Bakit naging maayos ang buhay ni MacArthur? Bakit siya naging general na may takot sa Diyos? Dahil sa kanyang nanay. Ano ba itinuro ng kanyang nanay? Marunong manalangin. Mag-pray. Nakita niyo yun? Marunong manalangin. So gusto niyo maging general yung anak niyo? Turuan niyo ang makajos. General Dan Clifford. Oo. Amen? Turuan niyo. Paano kayo makakapagturo ng makajos kung hindi naman kayo umaten sa salita ng Diyos? Ang importante, sabi nga ng banal na kasulatan, men shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. People of the Word need the Word of God. Kailangan natin, lalo na sa kapanahonan ngayon, pandemic, kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi natin maitutuwid ang buhay ng anak natin kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. Ang tunay lang na magtutuwid sa buhay ng isang bata ay yung makadiyos na bagay. Amen. Amen? Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin. Kung ayaw ko, bihira siguro, wala pa siguro na nakakilala kay Ronald Reagan. Sino nakakilala kay Ronald Reagan? Kilala niyo? Narinig niyo yan? Naging presidente ng Amerika. Amen. Sabi po ng ano niya, ng kanyang history, sabi po, the only president who declared that after his term, USSR will be dissolved. Ngayon na lang yata marinig yun, eh. The only president of the United States of America who declared and prophesied that before his term finished, the USSR shall be dissolved. Ano po yung USSR? United Soviet Socialist Republic. Ano yun? Malaki ang nasasakop yung USSR noon na pinangungunahan ng Russia. Diba? Puro communist yun. Pinansel ko yung... Pero dineclare niya yun. Buti pumayag. Bakit? Pumayag. Ano bang sikreto niya? Siya po Sama ko. ay laging nananalangin sa Diyos. Ang sabi niya, I thank my parents because they taught me the Word of God. Yan po si Ronald Reagan. Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos at iprinofesay niya na yung mga bansang ito na hindi nakakilala sa Diyos ay madidissolve. Amen. Yeah. There is power when you know the Word of God. If you prophesy the Word of God, then it shall come to pass. Nakon nyo? Kaya po mga kapatid, kung nais po natin na yung magiging anak po natin ay maging maayos ang buhay niya, we should teach them the Word of God. Dahil dito lang magiging maayos ang buhay. Gusto nyo maging presidente yung anak nyo? Ha? Amen? Na pagka naging presidente, maging maayos ang pamumuno. Dahil mahirap pagka naging presidente na hindi alam ang Diyos, punong-puno ang korupsyon nun. O, magkakaroon ng kaguluhan ng bansa. Pero kapag ito ay may takot sa Diyos, magiging maayos ang bansa. Why? The Lord said, the Bible said, a righteous leader exalt a nation. Amen. Pag matuwid ang leader, makikialam ang Diyos sa bansa. Amen. Siya mismo ang mag-aayos ng bansa Amen. kapag ang leader ay matuwid. Tama nyo? Amen. Kaya po mga kapatid, mga magulang, tandaan nyo po, ang pananagutan natin sa ating mga anak, turuan natin sila na matakot sa Diyos, na sumunod sa Diyos. Huwag po natin basta-basta na lang kung ano yung hinihingi, binibigay mo. Tandaan niyo po, mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon, dahil pinababayaan ng mga bata na kung ano lang hawak na
gadget. Alam niyo po yung kapanahonan po namin. Kapanahonan po namin, yung napaka-respeto namin sa mga magulang. Pag nakita mo naman magulang, ayan, ano. Ngayon, subukan mo sa mga kabataan. Hindi ka papansinin. Busy-busy sa Oo. Busy-busy. Pag utusan mo, mamaya na po, tapusin ko lang ito. Wait. Yan ang epekto kapag pinabayaan mo na ibibigay mo lahat ang gusto ng bata. Huwag po natin. Bagamat minsan bigyan natin ng gusto niya, kaya lang may oras lang. Bigyan mo siya ng oras. May karapatan ka, may otoridad ka na mag-disiplina sa iyong anak. No? Hindi kagaya ng ano, alam mo yung may mga bansa na hindi, yung mga leader nila ay hindi, yung batas nila ay hindi tama. Alam niyo ang Brazil, huwag mong kapantin yung anak mo, idedibanda ka ng anak mo. Grabe. Sa pambira ng batas ito, hindi mo pwedeng paluin yung anak mo. Huwag nawa mangyari sa atin bilang mga mananampalatayang bansa. Amen. Don't you know that only the Philippines in Southeast Asia, only the Philippines ang tinatawag na Christian nation. Pero praise God, dahil ang Indonesia halos kalahati na yata Kristiyano. Amen. Ang Thailand halos Amen. kalahati na rin ang Kristiyano. Amen. Why? Because the power of the Holy Spirit is flowing Amen. because of the prayer of the righteous people. Amen? Amen. So mga magulang, tandaan niyo po yan ha. Amen. Huwag niyong ahayaan na ang bata ay malulod sa mga bisyo. No? Mas maganda nga na ang hinahanap niya ay yung kalinga ng magulang. Hindi yung pagdating sa bahay, ay halos ayaw niya sa bahay. Gusto mga barkada. Bakit? Kasi hindi niya nararamdaman ang pag-ibig sa loob ng bahay. Huwag niyong gawin yun. Para nasin ang pag-ibig sa loob ng bahay. Kasi kapag binigyan nyo ng gadget na, ipagmamalaki niya sa barkada lagi yan. Pero kapag ipinaranas nyo ang pagmamahal na makajos sa bata, makikita nyo, mararanasan niya ang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Maging maayos yan. Amen? Amen. Okay, mga magulang, tandaan nyo po pag ang mga bata ay pinabayaan nyo lahat ng gusto niya ibibigay nyo, pananagutan nyo yan sa Panginoon. Pero kapag ang bata ay idisiplina nyo, no, kailangan naman nakajos. No? Para pagpalain yung bata. Sabi nga, kapag hindi minsan nakikinig sa pangungusap mo, paluin mo. Sinabi ng Bible, paluin mo. Bakit? Kasi mahal mo siya. Ang Diyos nga, kapag ikaw ay tumitigas na ang ulo mo, papaluin ka eh. Kaya ganun, bakit? Kasi gusto niya huwag kang mahiwalay sa Kanya. Amen. Ngayon, nakuha niyo po mga magulang, lahat naman tayo siguro dito, magulang na, no? Sino pang dalaga at binata dito? Wala. Puro mga may ano na, pamilya na. Mga ninong at ninang, tandaan niyo po. Ngayon, sabi ko nga kanina sa inyo, pipirma kayo dito sa certificate. So, kontrata po ito, pag pumirma na kayo, kayo po ay magiging pangalawang magulang. Tama niyo? Kasi, ang dati po natin naunawaan kapag ginawang ninong at ninang, magbibigay na regalo. Ano, di ba? Oo, yun lang iniisip natin malapit na naman December. Yung iba maraming inaanak, nagtatago minsan. Pero ito, mga kapatid, no, huwag po natin hayaan. Huwag po natin hayaan o huwag po tayo matakot na magbigay ng regalo. Wala nang problema yung magbigay ng regalo kahit 100 o 500 real. Wow. Wow. Hindi. Huwag yung real yun, no? Kasi ang mapagbigay, di ba? Pinagpapala. Oh, hindi masama yung magbigay. Lalong-lalo na po sa bata. Amen? Kaya, yan, mga ninong at tinang, no? Hindi masama magbigay. Dahil biblically,
Sabi nga ni Paul, it is better to receive, it's better to give than to receive. Kaya, walang problema. Total, ano naman yan eh. Ino-offer naman natin sa Diyos. Kaya kung may nadukot ka man or may nilagay ka na sa sobre 500, huwag mo nang bawasan yun. Dagdagan pa. Pero ito yung mas mahalaga. Bagamat hindi dapat mawala yung pagbibigay o pakimkim, tawag pa doon, pakimkim. Huwag mong masyadong intindihin yan. Ang matindi yung pagpirma mo dito. May kontrata ito. Ano yun? Pinirmahan mo, magiging pangalawang magulang ka ng bata. Amen. Ibig sabihin, meron kang karapatan na ituwid din yung buhay ng bata. Hindi porket wala kang pera, hindi mo na bibisitahin yung inaanak mo. Hindi. Ang importante, mapalapit ka din doon sa inaanak mo. Meron o wala. Meron o wala, talagang kailangan maghanap ka na ibibigay. Pero hindi, mas mahalaga yun. Mapalapit ka sa bata. Amen. Amen? At meron ako patutunan, may isang kapatiran tayo na yung kanyang inaanak, nadatnan niya minsan payat na kasi walang maipapa-dede. Isipin mo, pinadedede yung sabaw ng sinaing. Tapos sinalagyan ng asukal. Kasi walang pambili ng magulang. Kasi yung magulang, doon sa bisyo. Pag may pera, bili ka agad ng shabu. So, kawawa yung bata. So, kinausap niya ngayon yung magulang. Sabi niya, pwede, total bata pa naman yan, wala pa naman isip. Ako na lang magpalaki sa inaanak ko. Kasi mananampalataya ito eh. Gusto naman ng pagkasama, binigay. Ngayon, dalagan na yung bata. Pagtatapos na sa pag-aaral. Naging maayos ang buhay. Bakit? Dahil sa pagpupok ng magulang. Kasi alam niya yung kanyang pinirmahan ng pangalawang magulang. Kaya pag kayo ninong at ninang nakita niyo yung inyong inaanak na parang kailangan niya ng tulong, hindi kaya ng magulang na pag-aralin, kayo naman paaral. Kuha ng doktor yan. Ay, kuha ng doktor. Mukha napatawa. Totoo po yun. Tulungan po natin yung bata. Kapag meron tayo talaga itutulong, tulungan natin. Lalo na sa mga i-advise natin sa buhay ng bata na kapag minsan nakikita mo parang wala na siyang respeto, may karapatan ka mag-tuwid. Kung nakikita mo gano'n, ibig sabihin hindi na nakakayanan ng magulang, ikaw na kung Diyos. Kasi gagabayan ka ng Diyos kapag kayong maka-Diyos ang ituturo mo, gagabayan ka ng Diyos. Oo, pipigilan niya yung magulang niya. Kung hindi, yung magulang hindi marunong magturo ng maka-Diyos na bagay, at ikaw ninong at ninang ay marunong, Amen? Amen. Kaya mga kapatid, mga ninong at ninang, hindi porket dahil magkakilala kayo, ako ninong dyan ha, ako ninang dyan ha. Kung ako naman may bagay, may 1,000 ka pa. Pero biro ko lang. Ang importante, sige, basta ang importante, mapalapit ka sa buhay ng bata. Amen. Amen? Yung bata, magiging maayos. Naalala ko kung minsan, bago ako pumunta dito sa Saudi, kasi may mga kaibigan kami doon sa, alam niyo po doon sa Masambon. Alam niyo Masambon sa Quezon. Tabi ng ilog. Diba? Daming ano doon. Squatter, no? Grabe. Batang-bata, marunong naman nigarilyo. Bata-bata. Marunong magarilyo. Tapos, pagka yung bata, bago pa lang magsasalita, ang lalaswa ng may tinuturong salita. Tuwang-tuwa pa. Uy, anak ko marunong magmura. Ang tuwa pa.
Tapos sabi, alam mo yung pagkaganyan, mga walang alam sa salita ng Diyos, ay squatter area pa. Sabi nung isa, ano kailangan ni Mama? Tapos ka ganun. Totoo magulang. Tuwang-tuwa naman. Oh, talaga? Marunong na. Kita mo yun. Tuwang-tuwa pa sila na yun ay hindi dapat. Amen? Amen. So bilang tayo ay maka-Diyos at narinig nyo ang mensahe ngayon, bakit natin kailangan palakihin ang bata? Upang yung plano ng Diyos ay maganap sa buhay ng bata sa pamamagitan natin. Amen? Akala nyo pagdating ng araw parang magiging presidente yan. Amen. Magiging general yan. Magiging governor yan. Amen? Bakit? Kasi kapag naging matuwid ang buhay ng bata, maiiwasan niya ang barkada, maiiwasan niya mga bisyo, mag-focus siya doon sa mga itinuro mo sa kanya ng pagiging maging mabuting bata. Amen. Amen? So yun po mga kapatid, ang pananagutan po natin, nais po ng Diyos na palakihin natin ang bata ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Upang yung plano ng Diyos ay maganap sa pamamagitan natin. Tayo po yung mga instrumento, ninong at ninang, at higit sa lahat ang magulang. Upang ang batang ito ay maging pagpapala sa inyo paglaki niya. Dahil wala, sino mag-aalaga sa iyo pag matanda ka na? Eh kung pariwara yung bata, pariwara ang buhay ng bata, saan siya, ano ang gagawin niya? Eh wala siyang alam, kasi nun, hindi tama ang naging buhay niya. Kaya tandaan niyo po yun mga kapatid, tayo mga magulang, matatanda na tayo, turuan natin yung mga bata, iparanas natin sa kanila ang tunay na pagmamahal ng mga Diyos. Pag naranasan po nila yun, ibabalik din nila sa atin yun pag tayo tumanda. Amen? Amen. Pagpalain po kayo. Tayo po ay tumayo at yung mga magulang. Yes. Ito po kayo. Yan. Hindi lang niya, Mom. Pwede bang itabi natin yung mga upuan? Pwede na natin ito. Hindi lang niya. Si Clifford. Yan, bigyan niyo naman. Patayin mo na ang anak. Halika na. Ang mga ninong. Sanay na sa dan people sa tao. Okay. Ipag-pray po natin ang bata. Okay? Mga ninong at ninang, pati mga magulang, i-extend nyo po yung inyong kanang kamay sa bata. Amen? Ang kanang kamay niyo sa bata, extend nyo po. No? Okay. Father, in the name of Jesus, Lord, we lift up unto you this child. Amen. Kayo po, Panginoon, ang manguna ngayon mula sa araw na ito na ang buhay ng batang ito ay maging maayos, Panginoon. Yes, sa pamamagitan ng iyong protection, sa pamamagitan ng iyong paggabay, ang batang ito, Panginoon, ay magagamit niyo maging patotoo sa mundong ito, maging pagpapala sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga ninong at ninang, at maging sa lahat ng mga tao sa kanyang paligid. I pray, O God, in the name of Jesus, that from now on forward, cover him, Father God, cover this child, Father God, by your precious love, by your precious blood. Amen. And we claim, Father God, na ang batang ito, ilalagay mo sa kanya ang katalinuhan na nagmumula sa iyo. Ilalagay mo sa kanya ang resistensya na nagmumula sa iyo. Amen. At maging patotoo siya, maging ilaw siya dito sa mundong ito. Mula sa araw na ito, Panginoon, inanggit po namin na walang makakahawak na masamang espiritu sa batang ito. Amen. Yes. At lahat ng mga viruses, lahat ng mga sakit ay walang karapatan sa batang ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Aming sinasaway ang mga gawa ng diablo sa buhay ng batang ito. At aming inaangkin ang pagiging matagumpay. Ang paglaki ng batang ito ay maging makadiyos. Amen. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. And right now, O God, I pray for the parents. Lord God, turuan mo sila, Panginoon, talin mo sila laging, Panginoon, sa iyong gawain upang ang kanilang matatanggap na iyong salita ay maituro sa batang ito, Panginoon. Yes, O God, hayaan mo na maging pagpapala sila sa batang ito, Panginoon. Ituro mo, Panginoon, ang makadiyos na buhay na maging
gabay ng batang ito upang sila po, Panginoon, ay maggamit, Panginoon, sa pagpapalagi ng batang ito, Panginoon, na may takot sa iyo. At pagpalain mo ang mag-asawa nito, Panginoon, upang, Lord God, sila po ay magamit mo sa iyong gawain. Maging sa mga ninong at ninang, Panginoon, akin po itinadalangin ang kanilang narinig, Panginoon, na mensahe tungkol sa kanila, Panginoon, na dapat na gaganapin nila, na responsibilidad para sa batang ito ay magkaroon ng kaganapan. Maganap, Panginoon, na sila po ay maging pangalawang magulang. Yes, O God, mula sa araw na ito, Panginoon, ay mailagay sa kanilang mga puso na may otoridad na sila, Panginoon, na ang batang ito ay mapalaki ayon sa iyong kalooban. Ama, salamat po at inaangkin po namin na lahat ng ginanap ngayon sa araw na ito ay pinagpala mo na. And we claim, Father God, all these brethren, Father God, ang parents, ang ninong at ninang at higit sa lahat, ang batang ito, Panginoon, ay maging makadiyos, Panginoon. Lord, we thank you, O God, tagumpay po ang buhay ng mga taong ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Thank you, Father God, for answering our prayer. We glorify your name as we offer this child to you, O God. Let the power of your hand continuously flow upon the life of this child in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all. So ngayon po, kung meron pa po kayo dito, hallelujah. Kinamayan naman. Hindi na maligalig. Tahimik na rin yung bata. Tahimik na siya. Tahimik na siya. Wala pa rin si Papa. Di kayo. Una yung parents. Tawagan mo yun ako. Picture. Sunod sila. Dito po kayo. Wait on you. Doon. Pangalan niyo. Mother. Okay. Manino. Hanapin niyo lang yung pangalan niyo. Sharon sa doon sa Wait on you. I'll sing to you, Lord. A hymn of love. Next. For faithfulness to me. I carry it everlasting arms. You never let me nag-iisa yung nina. Ano naman pipirma? Wala na nino? Nina, wala na? Makilang. Hindi ka dino? Pwede na kayo magpipicture, no? Pictures.
po yung nakalagay dito mga kapatid, no? Ibabasa ko po. The Third Speaker of Jesus Christ Global Ministries Incorporated, Philippine Security and Exchange Commission's license number CN201411808. Child Dedication Certificate. This certifies that Dan Clifford Amerilio Montano is dedicated to God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit upon the request of the loving parents. Father Oliver Montano, Mother Rina Montano, who followed before the Lord to submit this precious child to God's will and to raise this child according to God's word and commandments. Born on October 1, 2019 at Al Safer Hospital, Amer Fawaz, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Given this 31st of July in the year of the Lord 2010. At ang book number ng batang ito ay 016. Amen. Praise God. Pagkakain po ng Panginoon. Rasyon ng bata. Ito po ay ibibigay ko na po sa parents. Itabi niyo po ito. Ingatan niyo po ito. At papirmahan niyo po doon sa mga ninong at ina. Sa mga Pwede mo. tayo po ay mag-closing prayer na. Amen. Sa matin. Church mo. Matin. Dalo sila lang tayo. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you again, Father God, naganap ang iyong kalooban, nagkaroon po ng kaayusan, katagumpayan, ng batang ito ay naiministeryo, Panginoon, para ikaw ang kumilos sa kanyang buhay. And we claim, Father God, mula sa araw na ito, patuloy kang mangusap sa batang ito, gabayan mo, Panginoon, gamitin mo ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga ninong at ninang, upang patuloy na magkaroon ng kaayusan ng buhay ang batang ito. Amen. Lord, thank you, Holy Spirit, Amen. for the victory. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Picture po kayo, picture. Pamilya po, picture. Picture. Picture kayo lahat. Picture kayo lahat. Doon po kayo sa taas po pwede. Doon sa taas, pwede po. Okay, baka Basta Marte. Picturean mo. Videohan.